Sa isang mainit na hapon ng Hulyo, dumating si Lirio Valdez sa nayon ng San Isidro kasama ang kanyang ama at kapatid. 13 taon siya noon, edad na puno ng pag-aalaga at katahimikan. Ang kanilang bagong tahanan ay isang lumang bahay sa dulo ng burol, nakahiwalay sa iba pang mga ilaw at tunog ng barangay. Matagal nang walang nakatira roon. Tatay, bakit ganito kalayo ang bahay natin? Tanong ni Lirio habang tinitingnan ang mga natitirang kulay ng pintura sa mga dingding, mga kulay na parang mga sugat na nagmamansya. Mas mura dito, sagot ng ama na si Emilio, hindi tumitingin sa anak. Matagal na siyang ganyan, tahimik, malalim ang iniisip, para bang may tinatago. Ang kapatid ni Lirio na si Kuya Dante, 18, ay nagdadala ng mga kahon patungo sa loob. Tumingin siya sa malabong bintana ng ikalawang palapag at biglang tumigil. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo roon, walang galaw. Anong nakita mo? Usisa ni Lirio. Wala, sagot ni Dante nang may kakaibang boses. Magtayo ka ng kama. Nang gabing iyon, bago makatulog si Lirio, narinig niya ang isang bagay na hindi niya matukoy. Isang daing na mababa, tulad ng hangin na dumadaan sa mga bitak ng dingding. Ngunit ang gabi ay walang hangin. Ang nayon ay tahimik, at ang bahay sa dulo ng landas ay nagsimulang huminga. Kinaumagahan habang nagwawalis si Lirio sa harapan, isang matandang babae ang lumabas sa katabi nilang bakuran. Si Lola Puring, kulubot ang mukha na parang tuyong dahon, ngunit maliwanag ang mga mata parang dalawang bato na inaagos ng ilog. Ikaw ang bata ng Valdez? Tanong ng matanda. Opo, Lola, si Lirio po ako. Dumiin ang mga mata ng matanda. Kung anong marinig mo sa gabi, huwag kang lumabas ng kuwarto, huwag kang sumagot, at huwag mo ring tingnan ang bintana pagkatapos ng hating gabi. Natawa ang loob ni Lirio sa babala, ngunit hindi nakapagtawa ang labi. May seryosidad sa tinig ng matanda na nagpapigil sa kanya. Bakit po, Lola? Lumingon si Lola Puring sa bahay ng mga Valdez, tumingin sa itaas, sa bintanang natitingnan ni Dante kagabi. Mabagal niyang ibinaba ang paningin. Ito ay dating bahay ni Rosalinda. Doon siya namatay. Doon siya patuloy na naghihintay. Namatay. Ang salita ay tumama kay Lirio tulad ng malamig na tubig. Namatay po siya paano? Ngunit lumayo na si Lola Puring patungo sa kanyang pintuan nang hindi siya pinapansin. Ang sagot ay nanatiling nakabitin sa ere, kasabay ng amoy ng lumang kahoy at lupa na nagmumula sa loob ng bahay. Ikatlong gabi nila sa bahay nang hindi na umuwi si Dante mula sa labas. Sinabi niya kay Lirio na pupunta lamang siya sa tindahan ng nayon, ngunit dumating ang dilim at hindi pa siya bumabalik. Naghintay si Lirio sa may pintuan, tinitingnan ang landas na puno ng mga anino ng puno. Nang halos hating gabi na, narinig ni Lirio ang mga yapak sa itaas. Mabigat, mabagal, tulad ng isang taong pagod na lubos. Naisip niya na si Dante na iyon nakarating na pala sa likod na pintuan. Tumayo siya upang salubungin ang kapatid. Ngunit nang dumating siya sa hagdanan, walang tao sa itaas. Ang ilaw ng silid ni Dante ay nakapatay, tahimik ang lahat. Maliban sa amoy, may amoy na parang lupa at patay na bulaklak tulad ng bulwagan ng simbahan bago ilibing ang isang bangkay. Pumunta si Lirio sa silid ng ama. Tatay, hindi pa umuwi si Kuya Dante. Pumangon si Emilio nang may pagkagulat na labis, ngunit hindi dahil sa mensahe. Ang mukha niya ay puno ng isang takot na hindi para sa kapatid, para sa iba, para sa isang bagay na matagal na niyang nalalaman. Matulog ka na, Lirio, aniya ng mabagal. Matutulog ito. Hindi nakatulog si Lirio. At nang mag-ikatatlong oras ng madaling araw, narinig niya ang tinig ni Dante. Mula sa labas ng kanyang pintuan, mahinahon, walang emosyon. Lirio, Lirio, buksan mo ang pinto. Naaalala ang babala ni Lola Puring, hindi sumagot si Lirio. Ngunit ang tinig ay patuloy na tumawag ng 3 beses, bawat isa ay higit na mababa,
higit na malalim, hanggang sa hindi na parang tinig ng tao. Nagising si Lirio ng umaga nang walang anumang naganap pagkatapos. Si Dante ay nasa mesa na, kumakain ng kanin at itlog, tila walang nangyari. Ngunit may kakaiba sa kanya. Hindi siya tumingin kay Lirio sa buong almusal. At ang kanyang mga kamay, napansin ni Lirio, ay may mga gasgas, malalim, para bang kalmot ng mga kuko. Pumunta si Lirio sa silid ng ama habang wala pa ang iba. Hinahanap niya ang anumang pahiwatig, anumang kasagutan. Sa likod ng aparador ng ama, natagpuan niya ang isang lumang kahon ng kahoy, nakakulob ng tela. Sa loob nito ay mga larawan, mga luma, itim at puting litrato ng isang babae na maganda, nakasuot ng damit na dekada 70. Sa likod ng isa sa mga larawan ay nakasulat, "Para sa aking Emilio, hanggang sa kabila, Rosalinda." Nanlaki ang mga mata ni Lirio. Ang bahay na ito, ang bahay na sinabi ni Lola Puring na kay Rosalinda, ito rin ang bahay ng isang babae na kilala ng kanyang ama. Nang dumating si Emilio sa pintuan ng silid at makita ang mga larawan sa kamay ni Lirio, namutla siya. "Ibaba mo iyan," anya ng mababa. "Sino si Rosalinda, tatay?" Matagal na katahimikan. Pagkatapos ay umupo si Emilio sa kama, hawak ang ulo sa mga kamay. "Ang ina mo," aniya sa wakas. "Si Rosalinda ang ina mo." At hindi siya tumanggap na umalis tayo sa bahay na ito. Hindi siya tumanggap. Kahit pagkatapos ng kamatayan. Nang kinabukasan, nag-isa si Lirio na pumunta sa simbahan ng San Isidro upang hanapin si Padre Crisostomo. Matatanda rin ang pari, maputi na ang buhok, ngunit matibay ang katawan tulad ng punong natirang buhay sa isang bagyo. "Kilala mo ba ang babae na nagngangalang Rosalinda, Padre?" Tanong ni Lirio pagkaupo sa harap ng pari. Isinara ng pari ang kanyang libro. Tumingin siya ng matagal kay Lirio bago sumagot. "Saan ka galing, anak?" "Sa bahay sa dulo ng landas sa burol." Bumulong ang pari ng isang dasal. "Rosalinda Valdez," aniya. "Namatay siya 10 taon na ang nakararaan. Hindi tanggap-tanggap ang kamatayan. Hindi niya kayang iwan ang bahay, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak." "Ang kanyang mga anak," ulit ni Lirio. "Ibig sabihin, ako at si Kuya Dante." "Oo." Ang boses ng pari ay puno ng habag. Ang pag-ibig ng isang inang hindi nakasabi ng huling paalam ay ang pinakamapanganib na bagay sa pagitan ng mundo ng buhay at ng patay. Naghahanap siya ng paraan upang makabalik. Paano po namin siya mapapayapang makaalis? Inabutan ng pari si Lirio ng isang rosaryo at isang maliit na boteng puno ng banal na tubig. "Hanapin mo ang kanyang larawan, ilagay mo ito sa lugar kung saan siya namatay, at sabihin mo sa kanya ang mga salitang hindi nasabi ng iyong ama." Umuwi si Lirio ng may takot at determinasyon, dalawang bagay na magkabahagi ng iisang katawan. Sa bahay may isang pintuan na palagi nilang naalagaan na nakalak. Isang pintuan sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag, ang pintuan na hindi kailanman binuksan ng kanilang ama mula nang dumating sila. Ngunit ngayon, habang hawak ni Lirio ang rosaryo ng pari, napansin niya na ang pintuan ay bukas ng konti, isang puwang na ilang pulgada, sapat para lumabas ang amoy ng marunong na lupa at mga nabubulok na bulaklak. Hinulaan niya na doon namatay ang kanyang ina. Dahan-dahang itinulak ni Lirio ang pintuan. Lumaban ito parang may humahawak sa kabilang panig, ngunit nagbukas sa huli. Sa loob, isang simpleng silid, walang kasangkapan maliban sa isang lumang mesa at isang salamin na malaki, nakaharap sa pinto. At sa salamin, sa liwanag na nanggagaling sa maliit na bintana, nakita ni Lirio ang kanyang sarili. Ngunit ang refleksyon niya sa salamin ay hindi gumagalaw kasabay niya. Nakamasid ito kay Lirio ng may mapayapang ngiti. Ngunit ang mga mata nito, ang mga mata ay hindi ng isang bata. Ang mga mata ay malalim at malungkot at puno ng 10 taon ng paghihintay. "Lirio," sabi ng refleksyon,
Ang boses nito ay pamilyar, isang boses na hindi narinig ni Lirio mula nang magtanda siya, ngunit kilala ng kanyang puso mula pa sa simula. Alam mo na ba? Naluha si Lirio. Ina, sabi niya sa salamin. Ina, nandito na kami. Nang gabing iyon, nagtipon ang tatlo, si Lirio, si Emilio at si Dante, sa silid ng salamin. Hindi madaling pinaniwalaan ng ama ang ginawa ng anak, ngunit nang makita niya ang silid, ang mga bulaklak na natuyo sa mesa, ang larawan ng kanyang asawa na nahanap sa kahon, hindi na siya makapagtalo. Hawak ni Lirio ang larawan ni Rosalinda. Hawak ni Emilio ang kaniyang mga kamay. Ang mga kamay na noon ay hawak din ng kamay ng kanyang asawa sa pinakamahirap na oras. Nagsimulang mag-iyak si Emilio, tahimik, malalim, ang iyak ng isang taong matagal nang naghihintay ng pahintulot na umiyak. Patawad ka, aniya sa salamin. Hindi ko nasabi, hindi ko nagawang sabihin noong panahon na mahal kita, na handa akong sumunod sa iyo, ngunit ang mga bata kailangan nilang mabuhay. Napatigil ang lahat. Ang hangin sa silid ay naging bigat at malamig. Sa salamin, ang refleksyon ni Lirio ay dahan-dahang napalitan ng isang babae. Ang babae sa mga litrato, ngayon ay nakasuot ng puting damit. Ang mga mata ay puno ng luha na hindi natutulo. Si Rosalinda, ang ina, ang multo, ang pag-ibig na hindi nagpaalam. Nandito na kayo, bulong ni Rosalinda. Ang boses niya ay tulad ng tunog ng gabi, tahimik, ngunit napupuno ng bigat. Nakita ko kayo. Nakita ko kung paano lumaki sina Dante at Lirio. At ngayon ay handa na ako. Ngumiti siya, ngunit hindi ito ang ngiti ng isang multo. Ito ang ngiti ng isang ina. Iniabot ni Lirio ang larawan sa salamin at sa sandaling yaon, ramdam ng bawat isa sa kanila ang isang init na hindi galing sa apoy kundi sa loob ng dibdib. Ang uri ng init na nararamdaman ng isang bata ng yakap ng ina sa malamig na gabi. Kinuha ni Rosalinda ang larawan o ang kamay ni Lirio ay dumaan sa salamin at naramdaman niya ang pagkakahawak ng mga daliri. Malamig ngunit malambot, para bang hinipa ng simoy ng hangin. Ilang sandali lamang, sapat. Ingatan mo ang iyong ama, sabi ng ina kay Lirio. Lumaki ka na. Nalulungkot ako na hindi ko nakita ng personal, ngunit nakita ko. Palagi akong narito. Tumingin siya kay Dante. At ikaw, huwag kang matakot sa madilim. Ikaw ang pinakamatapang sa lahat ng kilala ko. Pagkatapos ay tumingin siya ng direkta kay Emilio. Walang sinabi. Ngunit ang tingin niya ay nagsalita ng lahat. 10 taon ng pagmamahal, 10 taon ng paghihintay, 10 taon ng pagkakahawak sa isang bahay dahil hindi niya kayang bitawan ang mga taong mahal niya. Pumunta ka na, bumulong si Emilio. Mahal kita, pumunta ka na, Rosalinda. Ang ilaw sa silid ay naging mas maliwanag ng sandali. Hindi ang liwanag ng bulb, kundi isang malamig, mapayapang liwanag na parang umaga pagkatapos ng isang mahabang gabi. At pagkatapos ay nawala. Nawala ang amoy ng lupa. Nawala ang kalamig. Nawala ang anino. Nanatili sa silid ang tatlong Valdez, nakatayo sa harap ng salamin na nagpapakita na ngayon ng simpleng refleksyon. 3 tao na bubuhay, nangyayaro luhaan. Isang pamilya sa wakas na kumpleto sa pagpapaalam. Kinabukasan ang bahay sa dulo ng landas ay magkaiba ang pakiramdam. Hindi madaling ilarawan, wala nang bigat sa mga dingding, wala nang amoy ng lumang lupa, wala nang malamig na hangin na nararamdaman sa loob ng kama sa hating gabi. Ang mga ibon na dati ay hindi lalapit sa halamanan ay nagsimulang bumuo ng pugad sa puno ng santol sa bakuran. Binisita sila ni Lola Puring ng umaga. Tumingin siya sa bahay, sa mga bintana, sa atip, sa pintuan. Pagkatapos ay ngumiti siya ng unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Lirio. Nagpaalam na siya, sabi ng matanda. Hindi ito tanong. Opo, Lola, sagot ni Lirio. Umupong malapit si Lola Puring kay Lirio sa hagdan.
Ang mga multo, anak, ay hindi laging masama. Ang karamihan sa kanila ay tao lamang na hindi natanggap ang paalam na nararapat sa kanila. Ang pag-ibig na hindi nasabi ay nagpapanatili sa kanila rito. Bakit po hindi sinabihan si tatay kaagad? Sinubukan ko. Ngunit may mga bagay na hindi matuturo ng isang matanda sa isa pang tao. Dapat maranasan. Dapat matuklas ng sariling puso. Tumingin si Lirio sa bahay, sa mga bintana na ngayon ay puno ng liwanag ng umaga. Ito ang bahay ng kanyang ina. Ito ang lugar kung saan siya ipinanganak, kung saan siya nagising, kung saan siya hinahintay ng pag-ibig na hindi natitinag kahit ng kamatayan. Para sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa San Isidro, talagang naramdaman ni Lirio na bahay ang tinatawag niyang bahay. Lumipas ang mga buwan, nag-ugat ang pamilyang Valdez sa San Isidro tulad ng punong nahanap sa wakas ang tamang lupa. Nag-aaral si Lirio sa malapit na paaralan. Kumakanta si Emilio habang nagluluto sa umaga. Isang bagay na hindi niya ginagawa sa loob ng 10 taon. Naibabalik na ni Dante ang kanyang tawanan, ang malakas, bukas na tawanan ng isang binata. Minsan, sa isang tahimik na hapon, pumunta si Lirio sa silid ng salamin, ngunit hindi na ito nakakulong. Nagbukas ito ng walang pagsisikap, nagpakita ng simpleng silid na ngayon ay puno ng liwanag mula sa bintana, ng amoy ng sariwang hangin, ng katahimikang mapayapa. Inilagay ni Lirio ang florera ng mga bulaklak sa mesa, mga sampagita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina ayon kay Lola Puring. At sa salamin, sa maikling sandali bago lumipas ang liwanag ng hapon, nakita niya ang isang refleksyon, hindi ang kanyang sarili, kundi isang ngiti sa kalayuan. Ang ngiti ng isang taong mapayapa na sa wakas. "Salamat po, ina," sabi ni Lirio sa salamin. Walang sumagot, ngunit ang buong silid, ang buong bahay, ay parang sumagot ng sabay-sabay sa paraan ng mga bagay na hindi nangangailangan ng mga salita. Ang bahay sa dulo ng landas ay hindi na madilim. Sa loob nito ay nagsimula na ang isang bagong kwento, hindi ng takot, kundi ng isang pamilya na, sa huli, ay naging buo. At diyan nagtatapos ang nobela na pinamagatang Ang Bahay sa Dulo ng Landas.